Nag-react na nga ang pamilya ni Richie De Horsey sa movie ni Direk Daryl Yap about kay Pepsi Paloma. Anyway, ipinakita nga ng nasabing post na nasa Divinas Law Firm na nga ito at nakalagay doon ang meeting muna Daddy Richie De Horsey. Ikaw na bahala, sa akin na, lalaban ako para sa'yo. Hindi ako aatras, ayoko bastusin ang pangalan mo, Daddy. Umalma nga ang anak ni Richie De Horsey at ipinuks na nga nito na nasa meeting na siya sa law firm ng Divinas Law Firm. Mula sa naging post ni Alexis John Romero, Daryl Yap, patay na ang tatay ko, nananahimik na, ano yung gagawin mo ng pelikula ang tatay ko, wala kang permiso sa aming pamilya. Blank naman, tigilan nyo ang tatay ko. Nakalagay kasi sa post ni Direk Daryl Yap ang nasabi nga pong gaganap bilang si Richie De Horsey. Nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon dito ang mga netizen at ayon sa kanila may pera pala ang pamilya ni Richie De Horsey. Saan daw kaya nanggaling ang pondo? Ang ilan naman ay sinabing baka naman teaser lang yon at ang buong kabuuan ng movie inosente ang tatlo. Well, narito po ang say ng mga netizen. Mula sa mga netizen, narito ang kanilang sinabi. Good also, Arnold Clavio raised a very good point. I read it somewhere. Waiting for the day that D gets a taste of his own medicine. Obvious namang gagamitin sa politics. Say naman ng mga netizen, taray, may pera ba sila? Kahit anong buhay ang tatay niya, wala naman silang salapi. Sino kaya ang nagpondo? What if totoong nag-public apology nga sila before? Hearsay lang naman yung sinasabi na public apology. Sabi nga ni Coco Nicolas, gawa-gawa ng manager nila yon. Show me proof that they did a public apology before. Legit proof and not some article. Mula naman sa ibang netizen, I really don't like the title, even the trailer, but probably it is used to get the attention of people. We also don't know what the movie will show. Maybe ang conclusion pala is innocent ang TVJ and Richie De Horsey. O pagbitiw ng name ni Bossing sa trailer. Foul for me yun. I'm looking forward to the lawsuit. Alam naman natin sino ang totoong nasa likod nito. High school ako noong nabalita ito. Feeling ko totoo ang bintang. Feeling ko lang naman po. Pero not guilty nga sila. Sorry Penoys, but DY is untouchable. Untouchable. He belongs in a different class of people. Irregardless kung anong outcome ng movie na yan, di ba dapat lang naman na kausapin muna niya yung mga taong ipoportray niyang characters since based yan on the true story. Di ko alam kung may batas ba yan. Pero kahit out of courtesy na lang sana, pasintabi ba, minors o manners ganun. Well, ano ang masasay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images or all credit to the rightful owners. Thank you for watching. Show this now.